Good morning, ang init, sobrang init. Oo, Diyos me. Dahil nga, sobrang init nga, kasi umaga pa ako. Alam mo na, sarap, magkape na tayo. Sarap ng kape na. Good morning, Simon. Good morning, nasa Simon. So yun, napachika lang ako kasi, alam mo na, may chismis naman tayo kasi umaga ngayon, kailangan machismisan bago mag-init na sobra. So, si Girl Lalu, katrabaho ko siya. Magkakasama kami sa isang parang department. Tapos isa lang din ang boss. So, sa pwesto niyang department, parang ganun. Anong department? May mga ginagawa silang mga trabaho. Kasi diba sa bawat trabaho iba-iba kung ano mga ginagawa. So yeah, dito siya sa kabila. Kasama niya yung tatlo pang kasama. So sobrang medyo madaming ginagawa ngayon kasi kumikita ngayon ang company kaya kailangan na maraming ginagawa. So nag-hiring ulit. Katapos na karamihan ng mga lalaki. Karamihan ngayon na bago. So may ito si Girl Lalu sa pwesto niya. May mga nilipat din ng mga na lalaki. Ay syempre kailangan din kasi ng mga lalaki sa pwesto. Di masaya sila kasi at least maraming katulong silang kasama mga lalaki kasi mas mabigat kasi magbitbit. So, hindi mo akalain na mabait din pala si Boy. Mabait din pala si Boy Lalit. So, dumating sa point na naging close sila. Sila lagi ang halos di sila na absent. Dati na absent pa eh. Ay, hindi na kasi parang mag-enjoy sila. Kasi lagi sila magkasama dun sa pwesto nila nagtatrabaho. Sa araw-araw ba naman. So, minsan, si Boy Lalit, mahilig kasi magbaon. Binabaonan lagi ng nanay niya. Kasi bago pa siya. So, pag napasok siya, may baon lagi yung mama niya. So, sa pagbaon niya, minsan may mga dagdag na ulam. Di ba nakakatawa din yung pagkasama ng sahod, medyo na sahod, baon. So, si Girl Lalu kasi nabili-bili lang, hindi siya yung nagbabaon talaga kasi medyo nalilate ng pagpasok kasi nga syempre may service pa. So, masaya siya kasi si Boylet, sa sharing, share siya lagi ng mga ulam. Natuwang-tuwa sila kasi nakadagdag sila ng ulam. So, dumating sa point na nakasahod na si Boylet, for the first time, naglibre siya. Siyempre sila magkakasama dun sa pwesto. Ano sila sa kanilang department, sila magkakasama. So, nagpa-libre si Boylet kasi nga for the first time, nagtatrabaho na siya, nagkasahod. Tuwan-tuwa si Girl Lalu kasi sinama sila sa labas. Parang sila nag-date, pero sama-sama naman sila. So, dumating sa parang na-inlove si Girl Lalu. Na-inlove si Girl Lalu kaso hindi siya nag-open. Kasi para sa kanya, bata pa yung Boylet. So hindi mo, tsaka masaya kasi si Boylet kasi masipag yung Boylet. So dumating sa point na hindi mo rin nga inaasahan na si Boylet pala, nagkagusto pala sa kanya. Nagkagusto sa kanya si Boylet dahil hindi mo naman akalain na magkakagusto sa kanya na medyo bata-bata sa kanya. Okay. Umaayaw si Girl Lalu. Kahit alam niya sa sarili niya, nagusto niya si Boylet. Nung nalaman niya na nag-open si Boylet, na may gusto nga siya sa kanya. Pero ayaw niya kasi nga, nahihiya, syempre umaayaw din siya kasi sinasabi niya mismo na ayaw niya kasi bata pa maghanap ng mga bagong mga kasama, mga kaedad mo. So, tahimik lang si Boylet, hinayaan na lang niya kung ayaw siyang gustuhin ng babae. Pero kasi si Girl Lalu, mabait naman talaga siya sa pwesto niya kasama ng mga batang kasama niya, mga bago-bago nga. Kaya siya mismo nagturo kasi nga, siya yung pinaka nauna doon sa pwesto. Syempre may edad na rin siya. So tumagal ang buwan na magkakasama sila, hindi na nakakapagpigil si Boylet. Talaga pinag-push niya yung kanyang pagkakagusto doon sa Girl Lalu. Gusto ko talaga si Girl Lalu kasi mabait. Kaya for the first time naman, tsaka yung si Girl Lalu nga, may nakarelasyon din siya kaso nakapaghiwalay siya kasi nga, syempre broken. Kaya hindi mo na siya nakapagrelasyon ulit. Pero hindi niya akalain na makagusto sa kanya sa bata. Hindi niya talaga akalain. After ng buwan na magkasama pa rin sila, hanggang sa nag-date sila silang dalawa, talagang pinush talaga nila na sineryoso niya, namahal niya talaga si Boylet, namahal niya talaga si Girl Lalu. Kahit alam niya ate-ate ang tawag niya kasi nga may edad sa kanya. Nagustuhan niya talaga. Tapos, hindi niya gusto kasi nga, nahihiya kasi bata-bata pa nga yung Boylet. Tsaka isa pa, nahihiya siya kasi nga, paano pag siyang nakasama, pag ginawa niya, baka maano siya. So, ang maganda naman doon sa mga naging kaibigan niya kasi, kinausap siya na hindi naman sa lahat ng panahon na mahiya ka dahil lang sa may edad ka doon sa Boylet ay medyo bata pa. Kumbaga parang sa kanila na age is doesn't matter. So, basta seryoso, mas maganda makasama yung ma-in-love, magmahal uli. Hindi mo masabi na ganun, age is doesn't matter nga. So, hanggang sa dumating ng panahon na pinili na lang niya na maging karelasyon si Boylet kasi masipag talaga yung Boylet din. Talagang hatid sundo siya, kahit malayo ang Girl Lalu, hinahatid siya lagi ng Boylet. Kasi nga seryoso siya doon sa Girl Lalu. Medyo edad sa kanya yun. So, dumating sa point na naging magjowa sila. Siyempre, pag mga sa kampanya naman talaga maraming kismosa, di ba? Hindi talaga maiwasan niya sa mga pagkikismosa. Kanya-kanya na lang yung style, kanya-kanya na lang trip, di ba? Mainggit or basta balak sa buhay mo na gano'n mga di ba pag company. Masali ka sa mga ganyan kismosa. So, pagdating ng mga taon ng taon, tumagal ang kanilang relasyon. Sobrang tagal ng relasyon na wala kang maririnig na nagkaaway sila, nagkaproblema sila. Sobrang silang makapagrelasyon. Talagang matindi ang kanilang pag-ibig at pagmamahalan. Hanggang sa dumating sa point na pinakasalan ni Boylet si Girl Lalu. Pinakasal siya ng batang lalaki. So minahal talaga siya. Tapos syempre tuwang-tuwa siya na medyo pinakaya kasi nga hindi niya akalain na ang lalaking bata sa kanya. Sobra siya mamahalin. Hanggang sa pinag-ipunan talaga na magpakasalan siya si Girl Lalu. Nakakatawa kasi hanggang sa tumagal ng panahon na naging magkasal sila hanggang sa sinama na siya ng Girl Lalu sa side ng lalaki. Okay, sa lalaking bata. Talagang binahay niya na yung syempre nagpakasal niya sila hanggang sa mayroon naman silang pwesto ng lupa doon sa side niya. Hanggang sa ginawa siya ng bahay para may sarili silang bahay pareho. Hanggang sa nagkaroon sila ng anak. Tapos pinatigil na siya pagtrabahuin ng batang lalaki. Hindi na siya pinagtrabaho kasi nga gusto niya mag-stay lang sa bahay hanggang sa makabuo sila. Siyempre, alam ni Boylet na medyo may edad si Girl Lalu. Kaya ayaw niya na magtrabaho para makabuo silang dalawa. Kasi masipag nga si Girl Lalu. Kaya ayaw niya na ma-push lagi sa trabaho sa pagod. Kaya sabi ng batang Boylet, binahay na siya. Hanggang sa nagkaroon sila ng anak hanggang
hanggang sa medyo lumaki na kayo anak nila yun. Sa awa naman ng Diyos hanggang sa ngayon, sila pa rin dalawa. Si Boylet pa rin, sila pa rin ang mag-asawa hanggang ngayon. Si Boylet. At saka yung medyo, siyempre kahit paano medyo tatay na hanggang medyo umidad-edad pa lalo. Naging maging maayos magtrabaho. Siyempre may anak na sila. Ayun yung magandang naging nila kasi nga, baga yun ba sinasabi ng love, age doesn't matter. Ganun talaga ang love. Kaya at least, di ba pag ganun, at least seryoso yung naging relasyon nila, naging masaya pa, naging mabuo silang pamilya. Ayun naman, makakatawa lang, pachika lang ako. Pachika na rin ako sa'yo, alam ko may chismosa ka. Okay, natapos na tayo mag-chismistikahan na, di ba? Okay na chismisan natin, kaya tama na. Kasi ano na kayo kay Monday ngayon? Ay, Friday pala, Friday. Hi, goodbye. See you tomorrow.